Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel, and for today's video, share ko po sa inyo itong nabili ko sa online na solar ceiling light na may kasama ng solar panel. Naisip ko pong bumili nito dahil ilang months na rin po ako nag-iisip na maggawa ng sarili kong solar setup o yung beginner solar setup para syempre makatipid tayo ng konti sa kuryente. So dahil sa wala po akong alam or never pa ako naka-experience ng mga katulad po ng mga solar light o yung mga solar na electric fan, naisip ko na mag-try muna po ako ng isang solar ceiling light bago ako mag-proceed dun sa iniisip ko na beginner setup. Yung pong nabili ko na ito, again, generic lang po ito, yung mga nabibili online. So usually mga galing China. Mamaya i-unbox natin to. And then, check ko yung specs niya at magkaroon din ako ng review. Check ko kung gaano ba siya katagal na maglalas pag binuhay ko sa gabi. Ganon din, gaano ba katagal yung charging time nito. At the end, sabihin ko po sa inyo kung nasyahan ba ako dito sa binili ko o hindi. So, huwag na po nating patagalin. I-unbox na po natin to. So, ito po yung ating solar ceiling lamp. Tapos ang mga kasama niya sa box, meron siyang remote control, yung mga hardware niya, yung mga screws at saka yung battery para dito sa ating remote control. Meron din siyang manual para dito sa ceiling lamp, tapos dito sa kabilang side, manual para sa remote control kung paano to gagamitin. Meron din siyang warranty card na galing dun sa seller. Check naman natin itong solar panel. So ito yung solar panel niya. Maliit lang. Halos sandangkal mahigit lang yung sukat niya. Lalagay ko na lang dito sa gilid ng screen yung specs na binigay ng seller. Check natin kung magma-match dito sa product na pinadala nila. Yung solar ceiling lamp, ganito ang itsura. Square type yung binili ko, hindi yung round kasi parang mas modelo ata yung mga ganitong klaseng LED. Itong solar ceiling lamp nito na nakuha ko ay 1,500 watts. Ganon din yung kanyang battery ay 12,500 milliamperes. And then, yung kanyang materials ay made of ABS composite plastic. So, plastic po lahat ito. Yung kanyang lens, as well as itong kanyang housing or yung body. Tapos dun sa battery nga pala, ang kanyang charging time ay 8 to 10 hours. Waterproof din daw po ito. So, sa tingin ko, hindi po totoo yun. Kasi kung makikita nyo, plastic na plastic, maraming singit na hindi sealed. So katulad nito, mga nakaklip lang po yung lens niya. So definitely kung nilagay niyo ito outdoor, nabasa ng tubig, definitely mapupuno ng tubig yung loob nito. Possible siguro na waterproof itong kanyang solar panel. Rain or shine ito sa bubong, okay lang. Yung mga LED raw po rito or yung mga beads niya ay nasa 1,055 pieces. So mamaya babaklasin ko itong lens niya, tapos bilangin natin ilan ba talaga yung beads or yung lens niyan. Kung tugma dun sa sinasabi ng seller. Tapos pagdating naman dito sa solar panel niya, ang sukat ay 230 by 350. So mamaya check ko kasi mukhang malayo ito dun sa binigay na sukat ng seller. And then ang kanyang wire ay nasa 5 meters daw. So, check ko rin po yan mamaya. So, yung nabili ko po na ito, hindi po ako bumili ng buy one take one. Actually, mas mura po yung buy one take one eh. Dahil makaka-discount ka ng konti. Since gusto ko lang naman magkaroon ng idea tungkol dito sa mga solar na mga ilaw na to, isa lang muna yung binili ko. So, ngayon, baklasin ko na itong lens. Unahin natin, check natin yung mga beads. And after nun, tanggalin ko rin yan. Check naman natin yung battery niya. Check ko muna yung size niya. Para dito sa solar ceiling lamp, 300
by 300. So tugma dun sa specs ni seller. Pagdating naman dito sa solar ceiling lamp, 180. So dun sa specs ni seller, 230 siya. So mas maliit. Tapos yung kanyang length naman ay 270. Pero according dun sa seller, 350. So hindi ko alam kung nagkamali lang ba ng padala si seller kasi maliit yung napadala niya sa akin. Siguro sa tingin ko yung solar panel na ito ay para sa mga 1,000 or 800 watts na binebenta niya. Pero 1,500 watts yung binili ko, tapos ang naibigay sa akin na solar panel maliit. So mamaya pagka tini-check na natin yung charging time, magkakaroon to ng problema for sure lang. Dahil kung maliit yung panel, malaki yung baterya, possible na hindi rin natin ma-meet yung sinasabi niya na 8 to 10 hours na charging time. So open ko na itong ating solar lamp. So ito yung beads niya. Meron siyang white at saka yellow. Yan. May white and yellow beads siya. Bilangin ko lang yung kanyang number of beads ngayon Okay. So yung number of beads nito, white at saka yung kanyang yellow ay nasa 330 pieces lang. Hindi ko naman ini-expect na talagang totoo yung mga specs nila. Kaya lang sana lumapit man lamang sila sa katotohanan. Kumbaga masyadong malayo yung sinasabi nila. Sa 330 pieces, hindi po pwedeng maging 1,500 watts to. Dahil chinek ko sa Google, ang isang bead o ang isang LED ay nasa 0.5 or sometimes lower. So kung i-compute ko ito sa 0.5 per beads, lalabas lang ito ng 165 watts. Lahat-lahat na yan doon sa yellow at saka doon sa white beads. So 165 watts, malayong malayo doon sa kiniklaim nila na 1,500 watts. So check naman natin ngayon yung battery. Dalawang pirasong battery lang siya. Masyadong madikit. Ayoko namang sirain kasi gagamitin ko pa ito. So ganito na lang, check ko na lang yung mga nabili kong battery na galing China. So check ko kung ilang mga milliamperes yun. Compare na lang natin. So meron akong isang 18650 rito na battery. Same size sila. Wala nga lang label to So hindi ko alam. Check tayo sa online, check natin yung mga usual na milliamps. So may mga nakita ko dito sa Lazada, same neto na color blue na 18650 battery na mga China made. Nagre-range siya sa 1,200 milliamperes tapos pinakamataas sa 3,000 milliamperes. So let's say 3,000 milliamperes itong nakalagay sa kanya. Doon na tayo sa pinakamataas. At dalawang piraso lang ito. Lalabas na sa maximum neto, 6,000 milliamperes lang siya. Whereas doon sa specs ng seller, 12,550 milliamps. So sa battery, bagsak din siya sa kanyang specs. May charge na to actually. Pwede natin pagganahin dito sa remote. Open natin. Yan. So, may ilaw siya. So, assembling ko to. Nasa 5 meters daw to. Hindi na ako magbabother na sukatin yan. So, most probably tama yan na nasa 5 meters. Connect ko na dito sa ating solar lamp. After connecting, nagcha-charge na siya. As you can see, nagbi-blink siya ng red. Sa remote, meron ditong on and off. Tapos, merong siguro bright ito. Ito naman dim.
Merong positive, negative siguro para increase, decrease ng kanyang illumination. May mode para sa kulay. 3 colors kasi itong nabili ko. Tapos may auto. Yung auto para pag dumilim na, automatic bubukas itong ating solar. Timer, kung gusto nyo 3 hours lang naka-open, 5 hours lang naka-open, or 8 hours lang naka-open. So, on ko muna. Okay. White light. Check natin yung kanyang mode. Yellow. Ito naman yung combination ng white at saka yellow. Tapos pwede nating lakasan at hinaan. So yan, mihina siya. Tapos lumalakas. Off ko na. Discharge ko na muna to. And then pagka namatay na yung ilaw, doon ako mag-i-start mag-timer para sa kanyang charging time. Update tayo dito sa ating solar lamp. Na discharge ko na yan, and then the next day, chinarge ko siya from 8 a.m. to 6 p.m. Total yun ng 10 hours, kaya lang hindi siya na full charge. Paano ba natin malalaman kung hindi pa siya full charge? Sa ngayon, nagbi-blink yung kanyang red light. So, ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge yung kanyang battery. Well, hindi ko naman talaga in-expect na mapu-full charge siya within 1 day. Kasi nga, di ba, yung solar harvest natin, usually around 4 to 5 hours lang yan. Kasi yung ibang mga oras sa isang araw, hindi naman talaga nakakakuha ng maganda yung ating mga panel. So, ang in-expect ko rito, at least 2 days, ma-full charge siya. Kasi sabi dun sa specs ng seller, 8 to 10 hours. So, kung meron tayong 5 hours na harvest sa isang araw, at least 2 days, dapat full charge na yan. Kaya lang nga, 4 days na po yan na naka-charge, hindi ko ginagamit. At nakita nyo naman, nagbi-blink pa rin yung kanyang red light. Ibig sabihin lang talaga, tama yung unang naisip ko rito. Dahil sa maliit yung panel na binigay sa akin, hindi niya kayang i-full charge yun. Kumbaga, hindi tugma or mismatch yung sinend sa akin na solar panel ng seller. At nung ikatatlong araw, minessage ko na yung seller dyan eh. Pero hindi siya sumasagot sa akin. Puro system generated yung kanyang reply. Parang robot yung kausap ko. At nakausap ko rin yung nagde-deliver ng parcel. Sabi nga niya sa akin, i-return ko na lang kasi may mga ganung seller daw talaga na mag-re-reply lang sila pagka maapektuhan na sila. Pagka i-return mo kasi mag-refund sila ng pera eh. So doon lang sila magre-reply. So sa akin hindi ko na ibabalik. Siguro awareness na lang sa ating lahat na pagbibili tayo online, check natin maigi yung mga reviews. So ngayon, hintayin kong gumabi and then check na lang natin kung yung ilaw ba niya ay tatagal, kung kaya ba niya na magdamag na nakabukas o hindi. So ito, gabi na, nasa 6:30 na yung oras natin at yung solar lamp nawala na yung pagbiblink. Bubuksan ko siya, tignan natin kung malakas ba yung kanyang ilaw. Open ko dito sa remote. Yan yung white light. Ngayon, palitan natin. Pindutin ko tong M, yung mode. Naging warm light naman siya. So, ayan. Pindutin ko ulit. Yan naman yung combination ng white and yellow. Patayin ko yung mga ilaw. Tignan natin kung malakas siya. Patayin ko rin yung ilaw dito. So, para sa akin, hindi siya ganun kalakas. Kung i-compare natin to sa 220 volts na bombilya, nasa 10 to 12 watts lang yung liwanag niya. Lipat ko ulit, lagay ko sa white. At na-adjust nga pala natin uli yung liwanag niya, pwedeng lakasan or pwedeng hinaan. So kung hihinaan ko, tingnan natin yung liwanag niya. So hanggang 4 na pindot, yan na yung pinakamahina niya. Kung iseset lang natin sa ganyang kahina, parang useless siya. Sobrang hina ng liwanag. Sa tingin ko,
Yung hanggang dalawang setting, yung ikalawang setting usable pa rin kung gusto nyo medyo makatipid ng battery. Pero dahil sa tinetesting ko again, lalagay ko na lang siya sa pinakamaliwanag. Kung gagamitin lang natin sa mga hallway o katulad nito, malapit lang sa gate, iiwanan natin magdamag, tamang-tama na yung ilaw na yan. Pwede na siya. Check ko kung hanggang anong oras sa abutin na nakabuhay siya. 11 o'clock ng gabi, yung ilaw niya almost 50% yung nabawas sa illumination. So check ko pa, tignan ko kung hanggang saan tatagal yung ilaw neto. Umaga na, yung solar lamp natin kagabi binantayan ko siya. Bali pagdating ng 11, humina na yung kanyang illumination ng 50%. Tapos mga bandang 11:30, namatay na talaga siya. So hindi ganun katagal yung inabot niya, ilang oras lang. Tapos napansin ko rin pala na ngayon lang nakita ko na habang nagcha-charge siya, katulad niya nagbi-blink. Pagka inon natin, hindi lang kita dito sa camera pero nagbi-blink pa rin yung kanyang ilaw. Ayan, nagbi-blink pa rin siya. Ibig sabihin, pagka pala ginamit natin sa umaga ito, continuous na nagcha-charge yung kanyang battery. Habang ginagamit nyo, napapalitan din niya yung kanyang charge. So nagustuhan ko ba o na-disappoint ako dito sa solar lamp na binili ko? Well, para sa akin, parang na-disappoint ako eh. Kasi unang-una, nung binili ko pa lang yan online, ay nagka-problema na ako dun sa seller. Kasi nga, parang mismatch. Mali yung solar panel na isinama niya. So ako naman, nagme-message naman ako dun sa seller, kaya lang system generated yung mga reply niya sa akin. So wala akong makuhang tamang sagot dun sa problema o issue na inilalapit ko sa kanya. And secondly, huwag tayong mag-expect ng sobra dito sa mga solar lamp na ganito. Yung mga generic, yung mga China brand, kasi alam naman natin na hindi naman totoo yung mga nasa specs nila. Katulad dito, yung binili ko 1,500 watts. Pero nung i-compute ko yung number of beads niya, ay lalabas 168 watts lang siya. At ganun din, syempre yung ilaw ng mga LED beads ay iba sa liwanag. Nung mga 220 volts na mga LED light, mas maliwanag yon compared dito. Katulad nga nung tinesting ko, ang estimate ko sa ilaw neto nasa 10 to 12 watt lang ng mga 220 bulbs. Ganon din yung kanyang mga capacity, yung battery capacity niya. Most of the time, hindi totoo yon. Mas mababa dun yung capacity niya. Ang nakita ko rin dito na hindi ko nagustuhan ay nung tinesting natin, umandar lang siya ng 4.5 hours. So siguro, ang isang dahilan na rin nun ay dahil sa maliit nga yung solar panel na naibigay sa akin. Kumbaga, hindi niya kayang i-full charge yung battery nito. So kung ang iniisip nyo rin ay yung katulad ng iniisip ko na para makatipid ng konting kuryente, ay palitan ko yung ilaw dito sa bahay. Katulad doon sa kusina namin, ay gusto ko sanang palitan ng mga solar lamp para mabawas na sa aking kuryente. Pero hindi nyo po magagamit yon kasi nga yung ilaw nito ay malabo, hindi kayo masisiyahan. Kaya nga ako, mas naglilin ako ngayon o mas natutuon ako na mag-create talaga o bumuo ng isang solar setup, yung beginner solar setup na kayang i-handle yung lahat ng ilaw at siguro kahit mga ilang electric pan dito sa aming bahay. Yung kasing proper solar setup ay ang paanda rin po nun yung mismong ilaw natin dito sa ating bahay. Hindi katulad nito na independent. Kumbaga meron siyang sariling solar panel at battery na papanda rin niya yan. Kaya lang hindi enough yung mga ilaw niyan. Sana po nagustuhan niyo yung video natin ngayon. At kung nag-i-interest kayo sa mga ganito, sana nakakuha kayo ng konting idea kung maganda ba talaga to o hindi. So maraming pong salamat sa panonood dito sa aking video. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And huwag niyo pong kalimutang
i-click yung notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, maraming pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.